Sir Jay, ano po yung dating nitong sinabi ni Senator Bato de la Rosa na yung madadamay no, sa sanctions ng US government? Yung sinasabing hinahanap na may-ari ng modern na jet na eroplano na pinagsakyan kay Pangulong Duterte papuntang ICC na naging paksa po sa nagdaang pagtalakay ng komite ni Senator Amy Marcos. Alam mo, for the last 24 hours, MJ, yan ang pinag-uusapan sa Masulok. Terminal ng Toda, terminal ng Jeep, no? Barberohan, sa mga coffee shop ng mga mayayaman, no? Habang nagkakape sa mga hotel. Yan ang pinag-uusapan eh. Kinakailangan kasi magkaroon ng full transparency, no? Tungkol dyan sa... Kasi tingnan mo may mga lumabas na usapin na ito ay pag-aari ng isang kumpanya na matagal nang wala. No? Yung ibig sabihin, may nagtayo ng kumpanya, magne-negosyo sila ng pagpapalipad, pagkatapos biglang nagsara, nabuhay uli, pagkatapos biglang nawala, tapos nagising na lang tayo sa nagduduminat na katotohanan na itong first class na jet ay ginagamit ng presidente ng Pilipinas. And the same jet ang ginamit sa paghahatid, no? Kay Mr. Duterte papunta sa The Hague, no? At the behest of the government at kung pakinggan natin si Secretary Remulla, John Vic, inarkila ng Office of the President at siya, ang OP, ang tanggapan ng Pangulo, ang siya nagbayad. So, number one, sino ba talagang tunay na may-ari niyan? Kasi kung nagsara na yung mga kumpanya na dating may-ari niyan, sino ngayon nagmamay-ari? Ito ba ay nirimate ng gobyerno? Kung nirimate ng gobyerno, kung hindi nirimate ng gobyerno at may nagmamay-ari dyan na taga-gobyerno, saan sila kumuha ng perang pambili? No? Number one. Ang pangalawa, kung... Kasi mahal yan eh. Kung wala naman tayong alam na ganun kayaman, bilyon-bilyon yung pera na talagang pera nila, no? Unless meron silang hinugutan ng pera na hindi natin alam kung saan galing yung perang yan. May mga duda yung iba, baka pera din ng gobyerno. Tapos ngayon, ang umarkila gobyerno rin. So, once and for all, kinakailangan talagang mahaluka ito. At ako hindi magtataka sa loob ng 48 hours malalaman na ito kung sino talaga may-ari at yung mga kwento sa likod, no? Pati yung mga bayaran, yung mga arkila, sinong gumagamit, bakit palagi nakapark sa Lawag airport, yung mga gano'n every now and then, tapos ng isang lipad nasa Lawag, no? So, yan siguro ang pinaka-the best dyan. Masasagot yan kung sisipot lang. Ang problema lang kasi, yung mga dating matatapang magsalita na cabinet men, mga ano yan pag sinabing cabinet men, ikaw ang lahat ng sasabihin mo, salita na rin ng presidente kasi ikaw ang kumakatawan sa presidente, no? So ngayon biglang ayaw mong salita. Parang short of saying nagtatago sila sa laylayan ng sayan kung sino kanino saya, no? Tapos sumama pa yung mga hindi naman talaga covered ng executive privilege, no? Katulad nila Marbil, sila Pardo, sila Torre. They're not cabinet people, no? So, hindi sila dapat exempted. Dapat sumipo sila at dapat lang napadala sila ng sampina at pag hindi, siguro, kaladkad sila sa Sergeant at Arms at para madala dyan, para magsalita, no? Yun ang the best that can happen. Kasi sinasabi naman nung nakaraan ni Torre na lahat yan, sagot ko yan Ako nagplano yan No. Pero hindi naman maniniwala ang tao na isang ordinaryong general, paplanuin niya lahat ng ngayon, walang bindisyon o imprimatur, sabi nga sa English, ng mas nakakataas sa kanya. Sino mang nakakataas sa kanya? PNP chief. Sino nakakataas sa PNP chief? Secretary of
Interior, sino nakakataas Secretary of Interior? Office of the President, di ba? The appointing power. So, lahat lang yan, magiging subject of speculation hanggat hindi sila sumisipot. Ngayon, ang sa usapang kanto, talaga bang may bayag yung pamunuan ng Senado na ipasabina itong mga tao ito? Yun ang malaking question yan eh. Kasi parang pagka nagsasalita si Senate President Escudero, parang gusto niya, parang ayaw niya, hindi mo malaman eh. Oh, masyadong binabae yung pardon niyo sa LGBT, no? Yung kanyang posisyon dito. Pero Sir Jay, kung mga influencer lang at mga vlogger at mga political commentator ang hindi sumipot agad-agad, di ba? Matindi ang hagupit at latay ng yan. Oh. Iniyan na yan kung ordinaryong tao yan o kaya mga social media personality. Sasabihin niya fake news. Ito na nga narinig ko sa isang release from Malacanang, sinasabi ni Secretary Bersamin, fake news. Napakasimple, ayaw mo sumagot, sasabihin mo lang fake news. Hindi pwede yun. You know better than that, no? Ako, mataas sana respeto ko kay Secretary Bersamin. I hope my mind will be disabused by the Honorable former Chief Justice of the Supreme Court. Dito naman po, speaking of mga communications, pagsasalita po, dito po tayo sa recent na naging pahayag naman po, Sir Jay, dito kay General Browner po, no? Sa kanyang pahayag doon po sa Taiwan, possible na invasion dyan po sa Taiwan. Nakikita mo po ba na tama na sabihin po yun bilang isang pinakamataas na military official sa mga ganyang usapin, or dapat iba po ang maglabas ng ganong klase ng communications, lalo na kung kapakanan ng mga OFW maglilikas naman pala at wala naman pala daw silang plano na makisawsaw sa giyera kung sakaling sumiklab ang invasion dyan sa Taiwan. Alam mo, ewan ko kung tama pa rin yung napag-aralan ko sa political science tsaka sa governance, ano? Na pagdating sa mga usapin ng ugnayan ng ibang bansa, ang nagsasalita riyan for and in behalf of the Philippines ay yung Department of Foreign Affairs, hindi Department of National Defense, lalo hindi ang Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines. Kasi tingnan mo Admar, 1970s pa, nirecognize natin yung One China policy. And hindi lang tayo nag-recognize yan. Practically 200 more countries in the world. One China policy. Isa lang. Ngayon, kung may problema sila riyan, internally, hindi tayo dapat nangingialam. Kasi problema ng China yan eh. Kahit na magparunggit ka o magparinig ka, hindi mo dapat ginagawa yon. Because wala sa hulog yun eh. Lalo pa, hindi naman ikaw ang Secretary of Foreign Affairs or Ambassador of the Philippines to China, no? Kasi parang napaka-unbecoming of an officer and gentleman to speak. In the first place, was Bronner authorized by Ferdinand Marcos, the President of the Philippines, to speak on that subject? Because if he was not authorized, then he has no business talking that way. Otherwise, it can be considered as a warmongering, no? Parang nagaganyak lang o naghahanap ng sakit ng ulo, makikipagyera ka, no? Kasi unang-una, internal problem nila yan. O, pagkatapos mangingialam ka, sasabihin mo, meron kasing 200,000. Totoo yun. Merong mga Pilipino sa Taiwan. Pero problema ng DFA yun, problema ng anong tawag to, Department of Migrant Workers. Hindi problema yan hindi problema na yan ng NAFP. Unless humingi na sa Klolo, yung dalawang departamento in terms of repatriating our overseas Filipino workers and migrants in Taiwan, no? But then again, dapat ma-calculated yung move. Kasi kung merong hidwaan ganyan, hindi mo pwedeng gamitin yung
yung C-130 na pag-aari ng Armed Forces o ng Department of National Defense because may ibidwa na nga yung dalawa eh. Papasok ka, gagamit ka ng sasakyan ng Armed Forces. Naghahanap ka ng sakit ng ulo. Opo. Sigurado dyan, dapat ang gamitin mo private na commercial plane in repatriation. And we did that. Nung panahon nila, nung nagkaroon ng problema sa Kuwait, nagkaroon ng problema sa Iraq. Hindi nang himasok ang Armed Forces of the Philippines. It was a full action. On top of that, ang nasa sa taas, yung Department of Foreign Affairs. Kaya siguro makabubuting hindi man hinihingi ng pagkakataon, unsolicited advice kay Romy Browner, yung Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines is medyo magsipir tayo ng bibig, and let our experts in foreign relations do the talking, and siguro presidente na mismo kung magsasalita siya, or kung available pa siya to speak as we go on the air, Opo, and may mga recent na mga tension kagaya sa Israel, sa iba pang lugar dyan sa Middle East. Hindi naman po tayo nag-deploy ng ang AFP, hindi naman po pumunta doon para kumuha or kunin yung mga OFWs po natin na nandun sa mga tensionadong mga lugar. Itong mga recent lang na mga tension po, Sir Jay, bakit dyan May mga talagang... expert dyan eh. Ang dami nating expert dyan. If you're talking of repatriation, wala nang mas eksperto pa sa OWA. At magaling si Administrator Arnel Ignacio. Arnel Ignacio, sanay na sila riyan. Alam na nila kung anong gagawin nila. Halimbawa, may imminent danger, saan tatakbo, saan maggrupo yung mga Pilipino, anong bus ang sasakyan, papunta doon sa paliparan, anong airline ang gagamitin, EVA Air ba yan, Cathay Pacific ba yan, yung mga may landing rights doon sa Taiwan, or Philippine Airlines ba, or Cebu Pacific, whichever, But never kumbaga sa karagatan dyan, not a blue ship, In other words, not an Air Force asset ang gagamitin mo. Opo, meron naman nagsasabi na yun namang pahayag ng Chief of Staff ay hindi naman yun for public consumption, para naman yun sa militar na utos, particularly yung Northern Luzon Command na nakakasaklaw sa hilagang bahagi ng ating bansa at parang gusto na rin nilang saklawin yung pati yung sa Taiwan na area na kaya yun ang kanyang ibinigay na utos intended para sa mga sundalo naman daw. Admar, tanong lang dyan, sino ba naglabas ng balita? Government information, PCO, PIA, PTB4, di ba? IBC 13, ma-assets lahat ng gobyerno eh. Hindi naman nilabas yan ng sa iba pang mainstream media, silang naglabas eh. Hindi naman tayo naglabas yan. Nung nilabas nila, nilabas na rin natin, di ba? Opo, and Tapos, sasabihin nila fake news. Sino ba ngayon sino peddler ng fake news? Kung fake news yan,